Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa simula po ng ating pagninilay, nais ko pong tanungin ang bawat isa sa inyo. Sino ang umiibig sa Diyos? Pwede bang pumalakpak? Lahat tayo ay nagmamahal sa Diyos. Pero ito ang ikalawa kong tanong o mga tanong. Kailan kayo huling nagalit o nag-isip ng masama sa inyong kapwa? Nagmarites at nakipagtsismisan sa inyong kapitbahay? O nagbalak gumanti sa nanlamang sa inyo? Kailan kayo huling tumulong sa nangangailangan? Kailan kayo nagpakita ng pagdamay sa kapwa? Madaling sabihing nagmamahal tayo sa Diyos. Pero mahirap itong gawin at patunayan. Marami sa atin ang pagkaunawa sa tunay na pagmamahal sa Diyos ay nakabatay sa kung ano ang ating nararamdaman. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi isang emosyon, kundi isang desisyon. Akin pong uulitin yon. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi isang emosyon, kundi isang desisyon. Pag-ibig na kumikilala at nakabatay sa katotohanan at pinatutunayan ng ating ginagawa araw-araw. Ito ang malinaw na mensahe ng ating mabuting balita ngayong linggong ito. Sa ating ebanghelyo mula kay John chapter 21 verses 1 to 19, the longer version, makikita natin ang isang mahalagang usapin ukol sa tunay na pag-ibig sa Diyos. Sa kwentong ito, muling nagtagpo ang mga alagad ni Jesus sa tabi ng lawa matapos ang kanyang pagkabuhay na muli o muling pagkabuhay. Ang disposisyon ng mga alagad ay lungkot na lungkot, takot na takot. Nawalan sila ng pag-asa dahil ang pagkaakala nila ang Panginoong Jesus ay tuluyan ng namatay. Subalit nagkaroon ng panibagong lakas at inspirasyon ang mga alagad nung magpakita ang ating Panginoong Jesus. Nasa ganitong tagpo yung ating ebanghelyo ngayon. At sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesus at sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ang mga natanong na ito, mga kapatid, ay naglalaman ng isang malalim na mensahe na dapat nating pagnilayan at pahalagahan sapagkat ang mga tanong na ito ay tanong din sa atin. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi emosyon, kundi isang desisyon. Para sa marami sa atin, ang salitang pag-ibig ay madalas na nauugnay sa mga damdamin at emosyon. Tumutukoy ito sa mga pagkakataong tayo ay nahuhulog sa pagmamahal. Nagliliyab ang puso, nanginginig ang kamay, at puno ng sigla at ang isip. Ngunit sa konteksto ng ating relasyon sa Diyos, ang pag-ibig na tinutukoy ni Jesus ay higit pa sa mga emosyon. Ito ay isang malalim na pasya na nag-uugat sa ating pananampalataya at pagkilala sa Kanyang kabutihan. Si Pedro na tinanong ng Panginoon sa 3 pagkakataon ay kumakatawan sa ating lahat. Siya na katulad natin ay nagkasala. Siya na natakot. Siya na nabigo.
at itinatwa ang ating Panginoong Hesus, ngunit muling tinawag sa misyon ng pag-ibig. Sa bawat tanong ni Hesus, tila inaanyayahan si Pedro na muling ayusin ang kanyang puso. Tila baga itinuturo na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa pamamagitan ng isang makapangyarihang desisyon na may kasamang pananampalataya at gawa. Ang pag-ibig na ito ay sinasabuhay sa pamamagitan ng mga ginagawa natin araw-araw ayon sa iniutos ni Jesus. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa ating mga aksyon, sa ating pag-aalaga sa kapwa, sa ating paglilingkod, sa ating pagtugon sa Diyos, at sa pagtataguyod natin ng tama, ng kapayapaan, at ng katotohanan. And speaking of katotohanan, kapayapaan, at pagtataguyod ng maayos o ng kaayusan o yung tinatawag nating common good, sa darating pong May 12, tayo ay aanyayahan na naman ng estado na i-exercise ang ating karapatang pumili ng mga uukit at huhugis sa sambayanang Pilipino sa loob naman ng 6 na taon. At ganun din sa lokal na mamamahala. Diyan natin makikita kung nauunawaan o bahagi ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos ay ang pagpili natin ng tama sa mga nais o nagpapahayag na maglilingkod sa atin sa pagpili ng mga karapat-dapat na kandidatong magtataguyod. Saan? Magtataguyod sa katotohanan, sa kapayapaan, sa mga makadiyos na mithiin, at higit sa lahat sa kapakanan ng sambayanan. Kung ang pagboto ninyo ay inihihiwalay ninyo sa inyong pananampalataya, huwad ang inyong sinasabing pag-ibig sa Diyos. Kung ang pagpili ninyo ng kandidato ay nakabatay sa inyong affiliation sa kandidato at hindi sa pamantayan ng inyong pananampalataya, hindi totoo at nakabatay lang sa emosyon ang sinasabi niyong pag-ibig sa Diyos. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos at ang malayang pagpili natin sa tamang tao na maglilingkod at magtataguyod ng mga makadiyos na hangarin. Hindi ang pagpili ay nakabatay sa ating affiliation sa kandidato. At lalo't higit, hindi ang pagpili ay dapat nakabatay sa ayuda na tinatanggap natin sa kandidato. Kung ang pipiliin natin ay kandidato na sumusuporta sa korupsyon, nagtataguyod ng korupsyon, nagtataguyod ng violence, o nagtataguyod ng karahasan at pumapatay ng tao, at yan ang pipiliin natin, ibig sabihin, huwad ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig natin sa Diyos at ang paggawa natin ng tama, lalo na ang pagtataguyod ng kapakanan ng sambayanang Pilipino. Minsan, maaaring mahirap ang maging desisyong ito. Lalo na kung tayo ay merong affiliation and relationship sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Lalo na kung dumarating ang iba't ibang pagsubok sa buhay natin. Pero sa ganitong mga pagkakataon, mga kapatid, natin makikita ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Sa mga pagkakataong ito, na
tila baga wala tayong magagawa, kundi ang sumunod sa tama. Sa gitna ng ating mga pagsubok at sa gitna ng mga pagpiling nakakompromiso, ang ating pananampalataya o ang ating pakikipagkapwa. Napakaganda ng mensahe ng unang pagbasa. Ano ang sabi ni San Pedro at ng mga apostol? Masusundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Ganyan, mga kapatid, ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Sa mga oras ng hirap at sakit, nananatili ang hamon sa ating lahat. Manampalataya, hindi lamang sa pamamagitan ng ating emosyon, kundi sa ating determinasyon na sumunod at magpakita ng pag-ibig sa kabila ng mga hamon na ating hinaharap sa araw-araw. Nawa, sa ating pagninilay sa Ebanghelyo, mailapit natin ang ating mga puso sa tawag ng Diyos. Magdesisyon tayong mahalin siya sa kahit anong sitwasyon. Mahalin siya hindi lamang dahil sa ating nararamdaman, kundi dahil sa ating malayang pasya at kaalaman na gumawa ng mabuti at magtaguyod sa kapwa at i-promote ang kapayapaan at katotohanan. Ang hamon sa atin ay bumangon sa ating mga pagkukulang at muling ipakita ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng aksyon o ginagawa natin araw-araw na siyang magpapatunay ng tunay nating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo upang sa ating pang-araw-araw na buhay, patuloy tayong magdesisyong umibig sa Diyos. Hindi dahil sa mga damdamin, kundi dahil sa ating matibay na pangako at pagsunod kay Jesus. Sa ganitong paraan, mas makikita natin ang tunay na diwa ng pag-ibig. Isang pag-ibig na buhay at kumikilos sa ating mga puso at gawa. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi emosyon. Ito'y isang desisyon. Tayo po ay magsitayo.